Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking gustong ipahatid sa lahat po ng aking mga subscribers. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon, lalo na po itong ating mga OFW, ay pakaingat po kayo. Sana manawari ay ilayo kayo sa lahat ng anumang problema. Mailayo kayo sa mga sakuna, mailayo kayo lalo na sa problema. At siyempre, mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Okay, hindi ko po alam kung magsiseryoso ako ngayon or hindi ko po alam kung makakatawa ako dahil po bukas o sa mga susunod na araw ay lalabas po siguro dyan ang napakalaking balita na ngayon ay gusto ko nang ibulgar dito, kaya lang ay na medyo napayuhan tayo ng ating abogado na total ilalabas naman yan, huwag na magmula sa iyo, Mr. Birana. Ito po yung ang tinutukoy ko po yung dito po sa 500 million na bayad sa malaking project na nagresulta po ng mission accomplished. 500 million pesos. Anyway, masunurin naman ako. Pangsamantala, yan lang po muna ang aking bibitawang clue sa inyo. Na dahil dito sa mission accomplished na ito, ay may tumanggap ng kalahating 500 million pesos. 500 million pesos. So, saan pupunta? Saan tayo pupulutin ito? Anyway, sige, hindi ko na po i-discuss yan dahil ang sisiguraduhin po natin dito bukas sa makalawa or sa mga darating at sa lalong madaling panahon po ay maibubulgar po yan dahil mayroon pong may hawak na dyan ng transaksyon mismo. At yun po ang antayin natin. So, stop, erase muna itong ating usapang ito. Bagamat yan po yung title ko. At anyway, maiba na po tayo ng ating usapan. Madalas po sinasabi ito ni Bongbong Marcos na hindi siya makikipag-coordinate sa ICC at kahit kailan ay hindi niya papayagan ang ICC. Pero ito pong maririnig ninyo ay siya po pala mismo ang nagporsige or siya mismo ang nagdala ng mga dokumento na isinabit niya sa ICC. Anyway, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik dyan at ipaparinig ko na po sa inyo. Grabe. Ha? Sobra ito, ha? Dalawang ICC judges ang nagsabing ang Duterte trial ay out of their jurisdiction. Sa isang naunang desisyon, nangatwiran sina ICC Judges Berchambault o Chief Judge at Lord Kipanides na ang ICC ay walang jurisdiksyon sa Philippine situation, ang kaso tungkol sa war on drugs na nakabinbin sa ICC, dahil ang Pilipinas ay hindi na isang state party sa ilalim ng Rome Statute. Sa jurisdiksyon na desisyon, ang boto ay 3 pabor, at 2 laban sa kabilang ang punong hukom. Magandang malaman ng mga Pilipino ito para ipakita na kahit sa ICC, may pagkakahati-hati ang mga hukom hinggil sa kanilang jurisdiksyon sa kaso ni Pangulong Duterte post-Philippine withdrawal. Sa mga kasunod na video, ilang taga-ICC ang naglaglag kay Marcos Jr. at sinasabing si Bongbong Marcos Jr. mismo ang nakipag-coordinate sa ICC at nagsuko ng umano'y ebidensyang magdidiin kay dating Pangulong Duterte. Viral ngayon ang interview na ito mula sa BBC na idinidiin si Marcos Jr. na nagbigay sa kanila ng mga ebidensya, kabaliktaran nito sa mga pahayag ni BBM sa Philippine media na ang sabi ay wala daw sila kinalaman, hindi sila nakipagtulungan sa ICC at marami pang kasinungalingan. Ayon nga sa komento ng Dare to Ask ay,
not a political persecution, BBM, liar. In this BBC interview, according to Sir Jeffrey Nis KC, the lead prosecutor of a 2002 ICC trial, originally, at peace together, Marcos Duterte, then, you would have not expected Marcos to provide evidence against Duterte. Now that they are at war, we hear that Marcos is prepared to cooperate. Ang problema sa iyo, BBM, sa galit mo sa mga Dutertes, hindi mo na sinusunod ang batas. Dahil hindi kayang lumaban ng batas, kaya shortcut na lang to remove the Dutertes in the equation. But you forgot, you have miscalculated, the Filipino people are always in the equation. Ayon naman kay Joy Cruz ay, the ICC issue has always been on BBM's shoulders. Wala nang iba. Yung eroplano na ginamit, whether it is owned by Tempe and Friends, is irrelevant as long as the BBM admin facilitates the red notice, yun na yun. Samantala, tila nag-iba ang tono ni PCO Undersecretary Claire Castro sa issue na ito. Taliwas sa sinabi ni Torre at ni Marcos Jr. na dapat sa ibang bansa hatulan si Tatay Digong. Anyway, mahaba pa po ito. Dinig nyo naman po yung siya pala mismo ang nakipag-coordinate at siya mismo ang nagbigay ng mga papilis doon sa ICC. Pero, pagka na may nag-i-interview sa kanya, no, tapos kakamutin yung balakubak niya sa ulo. Yan tayo eh. Tingnan mo yung mga kasinungalingan nito mga ito, maging yung mga paano yan? Mga kapulisan na yan, sinasabi wala daw warrant of arrest. At hindi papayagan ni Marcos yung ICC dito. Pero yan nangyari na. Di ba? Anong klaseng kwan tayo? Gobyerno mayroon tayo ngayon. Siguro kung dito nyo niliti sa Supreme Court si President Duterte at napatunayang nagkasala at ikinulong dito sa atin, palagay ko walang kandyan, walang kukontra. Ha? Yun ang observation ko. Sasabihin na lang ng mga Pilipino, okay lang yan dahil napatunayan. Pero yung ikulong doon sa ibang bansa, ano bang kinalaman ng mga puti na yan? Ha? Anyway, kaya po yung ating pong vlog kahapon, na posible yung pagpapauwi rito kay President Duterte. Kasi nga po, ayan o, narinig nyo naman po, dalawang ICC judge yung nagsabi na wala na silang jurisdiction dito sa Pilipinas. At actually, nagbutuhan na raw pala yan mga yan eh. At ang lumabas na buto ay 3-2. 3 yung pabor na hindi na nila pakikialaman yung Pilipinas at 2 naman yung pakikialaman pa. So, walang rason na hindi pa babalikin dito si President Duterte. Ngayon, kung nakita nyo, yung interview kay Torre ni Palengkira, ang sinasabi na ready naman daw siya na kasuhan right after nung kanyang tawag nito, pagre-retire niya. Ito si Torre. At makapal naman daw yung kanyang balat. Ay palagay ko nga po, okay lang sa inyo. Kasi ano man ang mangyari, at dito naman sa atin, talagang masasabi talaga natin bago mahatulan yung isang convicted, yung isang dinedemanda ay lulumutin ka muna. Diba? Kaya malakas lang itong loob ni Torre na okay lang sa kanya nakasuhan. Dahil bukod doon sa sinasabi niya na makapal yung balat niya, ay
makapal din po ang bulsa nito. Yung ba namang grabe. So, ganyan lagi po yung nangyayari sa atin eh. Tingnan mo na lang dyan sa Sandigan Bayan sa Ombudsman na yan. Sandigan Bayan. Mayroon ba talagang natuluyan na nadala sa Muntinlupa at kinulong sa Muntinlupa dahil sa graft and corruption? Wala. Kagaya na lang nitong si Enrile. Jinggoy Estrada na yan, saka si Revilla na ito, si Bong Revilla. At bago na desisyonan, at bago na convict yung tatlo na yan, ay napakahabang panahon, napakahaba yung bago na convict. Ngayon kung ang tanong, bakit nga ba hindi nakulong yung mga yan ang nadiretso? Pinapasauli lang po, lalo na po dito kay Jinggoy, pinapasauli lang yung 100, ano ba yun? 120 yata, 120 million. Ayaw ko kung naisauli na. Yun pong kay Enrile, talagang convicted yan, na dapat makulong yan habang buhay. Ayun po, ang naging rason doon yung human consideration dahil nga po bangingi na ito. Kaya nandiyan pa rin, nagtatrabaho pa rin. At hindi man lang niya pinigil itong pag-aaresto dito kay President Duterte na kung saan ay yan ang legal counsel ni Marcos. Hindi natin alam kung inignore lang niya o talagang hindi niya alam ang batas. Pero ang sinasabi nga po ni Sas Rogando Sasot ay panoorin mo yung sinasabi ni Miss Sasot dahil isa ka ring walang alam, isa ka ring ing-ing na matanda ka. Pero hindi po natin masabing ing-ing talagang tuluyan ito. Baka po talagang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bigihan na. Bagay, totoong bingi na ito. Bingi na talaga yan eh. Matagal ng bingi yan. At kaya lang nakakarinig yan dahil doon sa kanyang tawag yan. Kanyang anti na dito sa tainga. Hearing aid. Ayan. Matagal na bingi yan. Di ba naman mabibinga yan sa bilyon-bilyon din kinulimbat niyan? Ha? Siya nga po pala, yung pong sinasabi ko na 500 million pesos mission accomplished, ay ito po ay medyo nagkuha na po yan eh. Kung inyo pong matatandaan, may mga kuha na po, may hindi na nagkakasundo dahil sa partihan. Anyway, sabi ko nga po, hindi ko yan i-discuss at ayoko nga po i-discuss yan. Hayaan po natin na bukas makalawa sa basta, sooner or later, lalabas po yan. Yang mission accomplished na yan. Ganon kahayop. Anong mangyayari sa bansa natin kung ganito lahat ang inaasahan natin na sila ang magtatanggol sa atin. Sila ang kakampi natin, sila ang magbibigay ng magandang buhay din sa mga kababayan natin. Pero anong maasahan natin? Walang ginawa kundi magnakaw. Bilyon-bilyon ang ninanakaw. Para lang may panggastos, may pangbigay ng AX, may pangpadulas, may mga kung ano-anong yakap dyan, akap-akap na yan. Huwag kang mag-alala. Dahil pag nagkita tayo, aakapin talaga kita. Siyan ang sisiguraduhin ko sa iyo. Mayroon ding time. There is a time that we meet. Aakapin kita. Kasabay ng paglaslas ng liig mo. Kadami-dami mong pinatay ng mga mahihirap kong kababayan.
Kadami-dami mong ginugutom ng mga kababayan natin. Anong i-expectin mo pag nagkita tayo? I-injectionan kita ng formalin para diretso na. Hayop ka. Kabi-kabila. Pati itong si Maharlika, pinag-iinitan ng NBI. Hinahamon na nga kayo, di ba? Anong mga nangyari dyan sa mga pananakot ninyo? Magkaso ka, Santiago. Dahil hinahamon ka na ni Maharlika. Kumaintindihan sa inyo. Bakit hindi nyo ngayon imbestigahan yung sinasabi ni Maharlika, yung video na yun, yung pulburing video na yun, bakit di nyo iimbestigahan yan? Bakit hindi nyo ngayon ay, nakakainip. Antayin yung 3 taon pa. Dahil lang may nagkuhan pala dyan. May nag-comment pala dyan na nag-iisang bubo at tanga. Kaya raw pala, sinasabi ko, dahil na naggaganito ako, dahil mayroon pala akong planong pasukin ang politika. Wala po akong plano, matagal na pong sinasabi ko yan sa inyo, wala po akong plano. Hindi ko po kailangan yan dahil ayaw ko pong mahaluan ng kadimunyuhan yung pirang nandito sa akin. Alam ko, pagka nandiyan ka sa politika, nandiyan lahat ng kadimunyuhan. Kaya huwag mo i-comment sa akin yan. Ang sinasabi ko rito, if ever na magtagumpay or kung sino man yung presidenteng susunod at papalit dito sa bangag na ito, bigyan lang ako ng 1 hanggang 2 buwan lang na mag-create ng ahensya ng gobyerno para lipulin lahat itong mga kawatang ito. Maliwanag yan na sinasabi ko. Hindi ko sinabing pasukin ko ang politika, pero mas maganda. Subukan nyo nga i-subscribe ito ang Birana Live Studio. Ipakita nyo nga sa akin kung gusto nyo maging sa 2028 ay magpapail ako ng candidacy. Sige nga. Pero ngayon palang pinagpapaunahan ko na kayo. Hindi ko tatapusan yung 6 years na termino ng isang presidente. Hindi ko gusto yan. Dahil paulit-ulit ko sinasabi, 1 lang hanggang 2 buwan lang ako manatili kung sakali. Sinabi ko na po yan sa inyo. Unang araw, after na mag-oath taking ako, sisiguraduhin ko, kalahati agad ang matutudas dyan. Pangalawang araw, 100% sa mga kawatan tudas na. Yung mga susunod na araw, nandoon naman yung pagbawi ko ng lahat ng mga kinulimbat ng mga ito. Ultimong kutsara, wala akong ititira. Anong gagawin doon sa babawiin sa mga kinulimbat nila? Well, titingnan ko kung mayroon pang pundo ang bansa natin, lahat na makukulimbat, lahat ng mga mababawi dyan sa mga kinulimbat nila, ninakaw nila, direkta kong ibibigay dito sa ating mga kababayan. At sisiguraduhin ko na aangat ang buhay nitong mga ito. Pero kung wala na tayong pundo, wala ng pundo ang Pilipinas, yung kalahati noon na mababawi natin din sa mga kawatan na ito, ilagay natin sa National Treasury para may magamit ang ating bansa. Pero ang gusto ko talaga dyan, idirektang ibigay lahat ng babawiin natin. Sabi ko nga, ultimong kutsara, wala tayong
wala tayong ititira sa kanila. Ultimong plato o ano pa man, gusto ko kumain sila sa dahon ng saging. Iyan ay kung makakakain pa sila. Kasi unang-una, ang pinag-uusapan natin dito, yung maiiwan na lang na pamilya nila. Dahil tutudasin ko na itong yung mga eroplano na yan, mga binili-bili nila na yan, lahat yan. Kung gaganahan ako, sige, ipagbili natin lahat yan. Pero pagka ginanahan ako, pasakinin ko sila lahat yan at sunugin ko na lang yan lahat para isang sunugan sa kanila. Para dito pa lang sa lupa ay maranasan na nila yung impyerno. Nakakagigil kayo. Tangina yun lang ibinigay sa akin na information dyan sa 500 million mission accomplished na yan, putang. Grabe. Samantalang nandito, napakarami natin mga kababayan ang mga dito, ang gutom. Sana magbarilan na lang itong mga ito. Yung ngayon kayo nagkaroon ng likyan. Hindi lang po ako nakakaalam yan, may mga nakakaalam pa. Pero sabi ko nga, mas pinili ko na lang at mas sinunod ko na lang yung advice sa akin ng abogado ko na huwag ako, hindi sa akin magmula. Pero binibigyan ko na lang kayo ng pauna ngayon. Dahil lalabas po yan dahil nagkakairingan sila. Dahil sa partihan. Grabe. Sa tingin nyo, mayroon pa kayang turista na pupunta uli dito sa atin? Wala na. Lalo na particular dyan sa Boracay. Hindi ba't yung isang foreigner, may ulat naman po yan sa Balita Channel 7 yan sa 24 oras kahapon, na natagpuan doon sa lumang abandonadong simbahan or chapel yung isang babaeng foreigner na patay na at wala nang saplot. Sa tingin nyo, may pupunta pa kaya dito ng mga turista pagkaganyan? Lulubog na po tayo. Maniwala kayo sa akin. Kaliwat kanan ang nakawan, kaliwat kanan ang patayan, kaliwat kanan ang huldapan. Isa pa. Ano ang rason nitong mga pulis at yung may mga PSG na tumalikod na, nag-resign na, or umayaw na? Nandiyan naman po yan, nagkalat po yan sa Facebook. Hindi ko na kailangan magpakita rito. At ito po yung mga sinasaluduhan talaga. Dahil may mga pulis pa talaga na may mga prinsipyo. See? Mas ginusto na nila, mas pinili na nila ang mag-resign na lang kisa sa manatili sa ganitong immoral na gawain diyan sa gobyerno. At ang sinasabi nitong pulis na ito, yung babae at saka yung lalaki na yun, napakataas ng moral at proud siya na maglagay ng kanyang tiyapa noong panahon ni Duterte. Ngayon, hindi na siya maging proud, kaya wala ng dahilan para manatili pa siya dyan. See? Sabi ko po, hindi ko na kailangan magpakuan dito. Magpakita na ebidensya na nandiyan po yan sa either dyan sa vlog ni General Macanas, nandiyan po yan. Mangiyak-ngiyak pa siya nang binabasa niya yung message ng pulis na yun na umalis. Tsaka nagkalat naman po yan eh. Hindi ko na kailangan magpakita pa rito. Di ba?
Nandyan na yung mga akyat bahay gang. Nagbalikan na. Idadagdag pa natin dito. Kung ikaw ay foreigner, gustuhin mo pa ba na pupunta rito sa isang bansa na delikado? Pupunta ka rito dito sa bansang ito, natatarantaduhin ka lang, natatanimin ka ng bala o kung ano-ano, bumalik na naman. Tapos ngayon, sisisihin nyo ngayon si Duterte kung bakit napapatay kayo, mga animal kayo. Iisa lang yung sinabi ni President Duterte. If you destroy my country, I will kill you. Anong ibig sabihin sa inyo? Kung hindi mo sisirain, walang rason siya na para patayin ka. Di ba? Winarningan na kayo. Pero po, ito pa po ang nakakatats sa lahat yung kanyang mensahe. Hanggang ngayon, yung dating paulit-ulit niyang sinasabi, siya lang, I'm alone, sabi niya ganyan. Nasagutin lahat yang mga kasong yan at hindi kailangan na may magadusa na mga kapulisan o kasundaluhan. At yan nga na nga ang sinapit niya ngayon. Yan ang sabi niya. Hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi niya. Na siya lang ang mananagot, wala nang mananagot na iba. Hanggang ngayon, pinoprotektahan niya ang mga kapulisan. Hanggang ngayon, pinoprotektahan niya ang kasundaluhan. Tapos, ganon-ganon nyo na lang traidorin niya matandang yan. Ang tanda-tanda na niyan. Di sana ikinulong nyo lang dyan sa Muntinlupa, okay pa. Nakakahiya kayo na nandyan sa gobyernong ito. Ito yung gobyernong matatatak sa kasaysayan na hindi lamang bubo, sindikato pa. Yan ang matatatak sa kasaysayan. Grabe. Anyway, yun pong ating in-announce na yung nanalo po ng load na GCash ay naipadala na po sa kanya at nag-confirm na rin po siya na na-receive na raw po niya yung GCash niya. At yun naman pong kay Kin Bandula, yun naman po ay iba yun, na yung pina-LBC ko hanggang ngayon po ay hindi pa rin niya nare-receive kasi wala pa naman pong feedback siya. Na-experience ko po kasi yan na yung secretary ko nagpadala ng gift sa Davao lang po yan, Davao, ay inabot po ng 1 linggo may get. So wala pa naman pong 1 linggo yung kay Kin Bandula. So ante-anten mo lang dyan, ay kin Tinambakan pala, hindi Kin Bandula, kinukorek ko yun. Kay Kin Tinambakan, ante-anten mo lang dyan. At kaya naman po nabigyan ko ng regalo yon. Nautosan ko yung sekretary ko na bigyan ng regalo, padalhan ng regalo itong si Kin Tinambakan. Dahil nga po yung sinasabi ko, natuwa lang ako dahil lahat ng mga video ko ay nakashare sa kanyang Facebook account. Yun po ang dapat. Hindi yung itong video ko mismo ang ipapadala nyo doon sa messenger ko. Anong ibig sabihin? Gawin mo ang tama. I-share mo yung mga video ko dyan sa account mo. Pwede kitang pansinin. Pero yung video ko isi-send mo dito sa messenger ko, katangahan yun. Or baka nagpapapansin ka lang. Ganun lang yun. Hindi kailangan magpapansin dito dahil yan ay nire-reviewhan na lahat ng sekretary ko. Kaya kailangan bigyan ng regalo, binibigyan ko yan. Dahil kung natuwa ako. Doon po sa Jun Birana Vlogs na namimigay tayo doon, nakakabunot tayo ng pa-10,000 sa 2 tao araw-araw ay medyo na postpone nga po. Dahil wala nga po talaga ako sa mood. Wala po ako sa mood.
Maging ito, di ba, nagbibigay ako ng pinapahulaan ko. Ay, sa ngayon po, wala talaga. Wala po ako sa mood talaga. Dahil, lalo ngayon, nakatanggap ako ng napaka-karumaldumal na balita na yan na sa bagay, hindi manghihinayang na magbitaw ng kalahating kalahating bilyon. 500 million, hindi kalahating bilyon. Basta ma-accomplish lang nila yung mission nila. Grabe. Grabe kung magwaldas ang pira itong putang. Anyway, maraming salamat po dito sa patuloy na sumusubaybay dito sa ating walang kakwenta-kwentang channel. Maraming salamat po sa inyo. At itutuloy na lang po natin yung mga hula-hulaan natin na yan pag nasa mood na ako. Kaya manatili lang po nakatutok dito. Baka malay natin bukas ay maganda na yung mood ko. Baka makapagpalaro ulit tayo. So, maraming salamat po. At lalo na po yung mga regular pong mga subscriber ko sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. Dahil kita ko po dyan na patuloy kayo nagko-comment dyan sa mga mapalive ba niyan or upload video ay nandyan po kayo. Lalo na po ito si Yolanda. Yolanda Estipatiner. Ayan. Ang hirap bigkasin niyang apelyido po. Estipatiner. Ano yan? Yan. Ingat ka dyan. Ingat po kayo. Lahat pong OFW, mag-ingat po kayo dyan para hindi po kayo magkasakit. At para hindi kayo magka-problema. Huwag po kayong makikipag-away dyan. Konting diferensya, kung may gustong umaway sa inyo, iwas na lang po kayo. Kasi hindi po bansa natin yan. Dahil marami pong mga bully din dyan. Iwas na lang po kayo para hindi magka-problema na po. At lagi pong magdasal sa ating Panginoon. Isa lang po yung hilingin ninyo. Bigyan kayo ng malusog na pangangatawan at sabihin nyo na rin, idugtong nyo na rin sabihin, Lord, yung laging binabanggit ni Mr. Birana na blessings na mula sa iyo para dito sa mga subscriber niya ay ibigay mo na po sa amin. Yun lang pong ibulong nyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ka po kayong lahat.